Baboy ka. Umalis ka sa mansyon ko. Umalis ka sa bansang ito. Ang mga salitang iyon, sinigaw ni Emares Evelyn Thompson, ay parang libu-libong karayom na sabay-sabay tumusok sa puso ni Malia. Ang init ng kahihiyan ay gumapang sa kanyang mga pisngi, kasabay ng luhang nag-unahang kumata. Sa isang iglap, ang yaya na si Malia, pinalayas, inapakan ang dignidad, dahil lamang sa kanyang timbang. Ngunit ang hindi alam ni Emares Thompson, ang yabang niya ang magiging misa ng sarili niyang pagbagsak, at ang yapak ni Malia palabas ng mansyon na iyon, ay ang unang hakbang patungo sa isang pagbabalik na gigimbal sa lahat. Isang pagbabalik kung saan siya na ang titingalain, habang ang dating amo, ay mapipilitang lumuho. Si Malia Reyes ay isang babaeng puno ng pangarap, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilyang naiwan sa isang maliit na baryo sa Pilipinas. Ang bawat butil ng pawis niya sa Amerika, bilang yaya ng pamilya Thompson, ay may katumbas na pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang mga magulang at nakababatang kapatid. Ang mansyon ng mga Thompson sa isang eksklusibong subdibisyon ay malayo sa simpleng bahay, kubo na kanyang kinalakhan, kung saan ang halimuyak ng sinaing na kanin at pritong isda, tuwing umaga ay hudyat ng pagmamahalan. Dito, ang hangin ay amoy mamahaling pabango at tensyon. Ang dalawang anak ng mga Thompson, sina Liam na 8 anyos at Sophie na 6, ang naging liwanag ni Malia sa malamig na pahanang iyon. Sa kanila niya ibinubuhos ang lahat ng naipong paglalambing at kalinga. Tinuturuan niya silang magdasal bago kumain, kinukwentuhan ng mga alamat mula sa Pilipinas, at inaawitan ng mga kundiman hanggang sa sila'y makatulog. Si Liam ay parang kuya na sa kanya, madalas magtanong tungkol sa buhay sa Pilipinas, habang si Sophie naman ay laging nakakapit sa kanyang palda, ila anino. Sa mga tawa at yakap ng mga bata, pansamantalang nalilimutan ni Malia ang pangungulila at ang mapanuring mga mata ni Emares Evelyn Thompson. Si Emares Thompson ay isang babaeng nabubuhay para sa panlabas na anyo. Ang kanyang mundo ay umiikot sa mga social event, sa opinyon ng kanyang mga amiga, at sa pagpapanatili ng imahe ng perpektong pamilya. Para sa kanya, si Malia ay isang kasangkapan lamang, isang empleyado na dapat sumunod, manahimik, at, higit sa lahat, hindi maging sagabal sa kanyang perpektong larawan. Madalas, ang mga utos ni Emares Thompson ay may kasamang pailalim na puna. Malia, did you even iron this tablecloth properly? I see a crease, o kaya'y, the children are a bit too loud today. Can you manage them better? Mga salitang tila maliliit na tinik, ngunit sa araw-araw ay sumusugat sa tiwala sa sarili ni Malia. Ang pagtaas ng timbang ni Malia ay hindi niya namalayan noong una. Marahil, ito ang naging paraan ng kanyang katawan para labanan ang stress at ang lungkot na dulot ng pagkawalay sa pamilya. Ang mga pagkaing Pinoy na kanyang kinagisnan, mayaman sa lasa at pagmamahal, ay napalitan ng mga pagkaing dayuhan na hindi niya masyadong gusto. Paminsan-minsan, kapag may pagkakataon, nagluluto siya ng adobo o sinigang, ngunit patago, dahil ayaw ni Emares Thompson ng amoy ng etnikong pagkain sa kanyang kusina. Napapansin ni Malia ang masusing pagtitig ni Emares Thompson sa kanyang katawan, lalo na kapag naghahain siya sa hapagkainan, kapag sumisikip na ang kanyang mga lumang uniforme. Walang direktang salita, pero ang mga tingin na iyon ay mas matalas pa sa kutsilyo. Gabi-gabi, bago matulog, sa maliit niyang kwarto sa basement, kausap ni Malia sa video call ang kanyang ina. Pilit siyang ngumingiti, sinasabing ayos lang ang lahat. Kahit na ang puso niya ay gustong sumabog sa pangungulila. Nay, malapit na po akong makapag-ipon para sa tindahan natin. Pangako niya, habang pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Ang pangarap na iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang bawat araw. Ang araw ng malaking pagbabago ay nagsimula tulad ng ibang araw. Ngunit may kakaibang kaba sa hangin. Si Emares Thompson ay abalang-abala sa pag-asikaso ng isang malaking charity
gala na idaraos sa kanilang mansyon. Ito ang pinakamalaking social event ng taon para sa kanya, at lahat ay dapat walang kapintasan. Ang mga caterer, florist, at event planner ay parot parito. Si Emares Thompson, suot ang kanyang pinakamahigpit na ekspresyon, ay tila isang diktador na nagbibigay ng mga utos. The roses should be a shade lighter. And where is the string quartet? They should be here by now. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Emares Thompson si Malia na pinapakain si Sophie ng merienda sa isang sulok ng hardin. Masayang nagtatawanan ang dalawa. Ngunit hindi ang saya ng anak ang napansin ni Evelyn, kundi ang anyo ni Malia. Ang kanyang asul na uniforme ay halatang masikip na, lalo na sa bandang tiyan at braso. Kumuno ang noo ni Emares Thompson. Sa isip niya, si Malia, sa itsura nitong iyon, ay isang malaking mansa sa kanyang perpektong pagtitipon. Ito ang naging simula ng bagyo. Isang mamahaling figurin na dekorasyon ang aksidenteng nabasag ng isang waiter na nagmamadali. Doon sumabog ang lahat ng naipong stress at inis ni Emares Thompson. Incompetent fool, sigaw niya sa waiter, na halos maiya sa takot. Pagkatapos, tila isang buitreng nakakita ng mas madaling target. Bumaling ang kanyang galik kay Malia. And you, dagundong ng kanyang boses, na nagpatigil sa lahat ng tao sa paligid. Malia, look at yourself. Just look at yourself. Namutla si Malia. Po, Ma'am Evelyn. Anong po, Ma'am Evelyn? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Darating ang mga pinakamayayamang tao sa syudad na ito. At iyan ang ipapakita mong itsura. Isang yaya na halatang walang disiplina sa katawan. You've let yourself go completely. Ang bawat salita ay puno ng paghama. Napayuko si Malia, naramdaman niya ang tingin ng ibang mga katulong at staff. Pero, Ma'am, ginagawa ko naman po ng maayos ang trabaho ko. Mahal po ako ni Liam at Sophie. Mahal ka nila. Of course, they do. You probably spoil them and let them eat whatever they want. Just like you do to yourself. Paratang ni Emares Thompson. Lalong lumalakas ang boses. Hindi sapat na mahal ka ng mga bata. You reflect on this family. At ang nakikita ko ay isang taong pabaya, tamad, at mataba. Ang salitang mataba ay binitawan niya na may kasamang kandidiri. Nanginginig na ang mga kamay ni Malia. Pinipigilan niya ang mga luhang nagbabantang bumagsa. Ma'am, parang awa niyo na po, hindi po ako tamad. Nagkatrabaho po ako ng husto. Hindi ako naniniwala, ang sagot ni Emares Thompson. Ang mukha ay pulang-pula na sa gali. Ang kanyang paggitimpi ay tuluyan ng nawala. I've had enough of your sloppiness. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito. You are fired. Fired. Do you understand? Pack your things and get out. Baboy ka. Umalis ka sa mansyon ko. Umalis ka sa bansang ito. Ang mga huling salita, baboy ka, ay umalingaw-ngaw, sinundan ng nakabibinging katahimikan. Nanigas si Malia, ang kanyang mundo ay gumuho. Si Liam at Sophie, na narinig ang sigawan, ay lumabas, umiiya. Mommy, no. Don't send Yaya Malia away. Sigaw ni Sophie, kumakapit sa binti ng ina. Back to your rooms, both of you. No, utos ni Emares Thompson. Walang emosyon sa mga anak. Ang tingin ay nanatiling matalim kay Malia. Walang awa, walang pakundangan. Si Malia, sa paningin niya, ay isang basurang kailangang itapon kaagad. Ang puso ni Malia ay parang piniga hanggang sa mawalan ng dugo. Ang kahihiyan ay bumalot sa kanya. Mas masakit pa sa gutom o pagod. Sa isang iglap, nawala ang laha. Ulala at nanginginig, dinala ni Malia ang kanyang mga paa paakyat sa kanyang maliit na silid. Ang bawat hakbang ay pabigat ng pabiga. Habang nanginginig na inililigpit ang kanyang mga damit sa lumang maleta, ang mga alaala ng 2 kaon sa bahay na iyon ay bumabalik, ang unang ngiti ni Sophie, ang mga kwento ni Liam, ang mga pangarap na binuo niya para sa kanyang pamilya. Ngayon lahat ay abo na. Paglabas niya ng mansyon,
dala ang maliit na maleta at basag na puso. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila kutsilyong humihiwa sa kanyang bala. Ang mga ilaw ng mansyon sa kanyang likuran ay tila nangungutya. Saan siya pupunta? Paano niya sasabihin sa kanyang ina ang nangyari? Ang mga panong na iyon ay walang sagot. Ang mga sumunod na araw at linggo ay isang bangungo para kay Malia. Nakituloy siya pansamantala sa isang malayong pinsan na nakatira sa isang masikip na apartment. Ngunit ramdam niya ang pagiging pabiga. Ang bawat araw ay puno ng kawalan ng katiyakan at takot. Naghanas siya ng trabaho, kahit anong trabaho, ngunit mahirap. Ang kanyang visa ay nakatali sa kanyang dating employer. Ang pera niya ay paubos na. May mga gabi na umiiyak na lang siya hanggang sa makatulog. Yakap ang larawan ng kanyang pamilya. Isang hapon, habang pagod na naglalakad matapos ang isa na namang bigong paghahanap ng trabaho, napansin niya ang isang maliit na gusali na may karatulang, Bahay Filipino, Community Center. Pumasok siya, hindi alam kung ano ang asahan. Ngunit umaasa sa kahit kaunting init ng pagtangga. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng nilulutong sinigang at ng punog ng tawanan at kwentuhan sa Tagalog. Para siyang biglang nakauwi. Doon niya nakilala si Aling Rosie. Isang may edad ng Pilipina na ang mga mata ay puno ng kabaitan at pangunawa. Si Aling Rosie ang isa sa mga nagpapatakbo ng center. Isang ina sa lahat ng nangangailangan. Nakita agad ni Aling Rosie ang bigat na dinadala ni Malia. Halika, iha, sabi ni Aling Rosie. Inakay si Malia sa isang upuan at inabutan ng isang basong tubig. Mukhang malayo ang iyong nilakbay, hindi lang sa distansya, kundi pati sa puso. Doon, ibinuhos ni Malia ang lahat ng kanyang sakit, ang kanyang mga takot, ang kanyang kahihiyan. Si Aling Rosie ay nakinig ng walang panghuhusga. Paminsan-minsan ay marahang kinatapik ang kanyang kamay. Anak, malumanay na sabi ni Aling Rosie matapos marinig ang lahat. Ang mga pagsubok ay parang hagdan. Maaari kang manatili sa ibaba at magmukmok. O maaari mong gamitin ang bawat baitang para umakyat at makita ang mas magandang kanawin sa itaas. Ang ginawa sa iyo ay masakit. Pero huwag mong hayaang ang sakit na iyon ang magdikta kung sino ka. Ang mga salitang iyon, kasama ang mainit na sabaw ng manok na inihain sa kanya, ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Malia. Nagsimulang mag-volunteer si Malia sa Bahay Filipino. Tumutulong siya sa daycare para sa mga anak ng mga ebli na nagtatrabaho ng 2 shift. Nagluluto siya ng mga pagkaing Pinoy para sa lingguhang salo-salo. Kare-kare, laying, menudo. Ang kanyang menudo, sabi ng marami, ay the best. Sa pagtulong sa iba, sa pagbibigay ng kanyang oras at talento, unti-unting gumagaan ang kanyang pakiramdam. Naramdaman niyang muli siyang may silbi, na siya ay pinapahalagahan hindi dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa kung sino siya. Ang komunidad ay naging kanyang bagong pamilya. Kasabay nito, sinimulan ni Malia ang isang personal na paglalakbay tungo sa paghilom. Nag-enroll siya sa libreng Zumba class sa center. Nagsimula siyang maglakad sa parke tuwing umaga. Ninanamnam ang sikat ng araw at ang awit ng mga ibon. Natuto siyang magluto ng masusustansyang bersyon ng mga paborito niyang pagkaing Pinoy. Mas maraming gulay, mas kaunting mantika. Hindi ito tungkol sa pagkapapaya para sa iba, kundi tungkol sa pagmamahal at pag-aalaga sa sarili niyang katawan na matagal niyang napabayaan. Unti-unti, ang bigat sa kanyang dibdib ay nababawasan, at kasabay nito, ang bigat sa kanyang katawan. Ngunit higit sa lahat, ang ngiti niya ay nagsimulang bumalik, mas totoo, mas maningning. Sa Bahay Filipino rin niya unang nakilala si Mr. David Chen. Si David ay isang regular na bisita sa center. Bagamat hindi siya madalas makisalamuha, ahimik lang siyang nag-iwan ng mga donasyong libro para sa munting library, o kaya'y tumutulong sa pagkukumpuni ng mga sirang upuan o gripo. Simple lang siyang manamit, madalas naka-shirt at maong lang. Ngunit may kakaibang aura ng kapayapaan sa kanyang paligid.
Napansin niya si Malia, ang kanyang sipag, ang kanyang kahimik na kabaitan, ang lungkot sa kanyang mga mata na dahan-dahang naglalaho. Isang araw, nag-volunteer si David na magturo ng basic computer skills sa center. Si Malia ang isa sa mga unang nag-sign up. Doon nagsimula ang kanilang mga pag-uusap. Tungkol sa paboritong ulam, pareho silang mahilig sa sinigang na hipon. Tungkol sa mga pangarap, pangarap ni Malia na magkaroon ng maliit na karinderya sa Pilipinas. Pangarap ni David na makatulong sa mas maraming tao sa pahimik na paraan, tungkol sa mga aral sa buhay. Nalaman ni David ang kwento ni Malia mula kay Aling Rosie. Humanga siya sa katatagan nito, sa kawalan nito ng galit sa kabila ng pinagdaanan. Para kay David, nasanay sa mundo ng negosyo kung saan madalas ay pera at kapangyarihan ang basehan ng relasyon. Ang sinseridad at busilak na puso ni Malia ay parang sariwang hangin. Lumipas ang 2 taon. Ang Malia na pinalayas at hinamak ay malayo na sa Malia ngayon. Siya ay naging ko-koordinator ng mga programa sa Bahay Filipino. Ang kanyang balat ay kumikinang, ang kanyang mga mata ay puno ng buhay, at ang kanyang katawan ay malusog at malakas. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang puso ay buo na muli, puno ng pagmamahal sa sarili, at sa komunidad na yumakap sa kanya. At puno ng pagmamahal para kay David Chen. Ang kanilang pagkakaibigan ay lumalim at naging isang magandang pag-iibigan. Isang pag-ibig na binuo sa pundasyon ng respeto, tiwala, at mga pangarap na pinagsasaluhan. At ngayon, nakatakda na silang ikasal. Ang hindi alam ng marami, pati na ni Malia noong una, si David Chen ay hindi lang isang simpleng volunteer. Siya si David Chen, ang nag-isang tagapagtatag at CEO ng isa sa pinakamalaking tech companies sa buong mundo. Isang bilyonaryo na mas piniling mamuhay ng simple at gamitin ang kanyang yaman para tumulong sa iba, malayo sa mata ng publiko. Minahal niya si Malia sa kung sino ito, isang babaeng may ginintuang puso, matatag, at totoo sa sarili. Ang yaman niya ay hindi kailanman naging issue sa kanilang relasyon. Samantala, ang gulong ng buhay ay umikop para sa pamilya Thompson. Ang dating matatayog na pader ng kanilang kayamanan ay gumuho. Ang mga mapangahas na pamumuhunan ni Emma Robert Thompson ay sumablay. Ang kanyang kumpanya ay nalugi, at kasama nito, nawala ang mansyon, ang mga luxury cars, ang mga alahas, at ang matataas na lipad na mga kaibigan. Mula sa tuktok ng lipunan, sila ay bumagsak sa lupa. Napilitan silang lumipat sa isang maliit na inuupahang apartment. Si Emma Thompson, na dating kinatatakutang CEO, ay namasukan bilang manager sa isang maliit na catering company para lang may pangkain ang kanyang pamilya. Ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng hiya at pagod. Si Emma's Evelyn Thompson naman, ang dating reyna ng mga party, ay tila nalanta. Ang kanyang mga mamahaling dami ay naibenta na. Ang kanyang mga araw ay puno ng pagkayamot at pagsisisi. Bagamat hindi niya ito hayagang inaamin. Paminsan-minsan, napipilitan siyang tumulong sa catering business kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa, lalo na kapag malalaking event. Ito ay isang malaking dagok sa kanyang pride. Ngunit wala siyang magawa. Ang buhay ay nagturo sa kanya ng isang mapait na leksyon. Ang araw ng engagement party ni Malia at David ay dumating. Ang venue ay ang pinakamagarang hotel sa lungsod. Isang lugar na dati ay madalas puntahan ni na Evelyn sa rurok ng kanilang kasikatan. Hindi sinasadya, ang catering company kung saan nagtatrabaho si Emma Thompson ang nahire para sa event. Habang nag-ayos ng mga buffet table sina Emma Thompson at, sa pilitan, si Emma Thompson, na inutusang mag-ayos ng mga centerpiece, biglang napako ang tingin ni Evelyn sa babaeng papasok sa grand ballroom. Hawak ang braso ng isang matikas at mukhang napakayamang lalaki. Ang babae ay nakasisilaw. Suot niya ang isang simple ngunit eleganteng puting bestida, na lalong nagpapatingkad sa kanyang kutis at balingkinitang pangangatawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng malumanay,
at ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Nang lumingon ang babae sa kanilang direksyon, at nagtama ang kanilang mga mata, nahulog ang hawak na bulaklak ni Emares Thompson. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkagula. Hindi maaring. Siya ba talaga iyon? Si Malia. Ang dating yaya na tinawag niyang baboy. Ngayon, nakatayo sa kanyang harapan, hindi na ang babaeng gusgusin at malungkot, kundi isang diyosa, puno ng kumpiyansa, at ikakasal sa lalaking halatang nagmamay-ari ng mundo. Ang panga ni Emares Thompson ay halos sumayad sa sahig. Si Emar Thompson, na nakilala rin si Malia, ay natigilan. Ang hawak na tray ng pagkain ay muntik ng mabitawan. Ang katahimikan sa kanilang paligid ay mas matindi pa sa anumang sigaw. Kalmado at may dignidad, lumapit si Malia, kasama si David. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi makagmalaki, kundi magalang at puno ng kapayapaan. Emar Thompson, Emares Thompson, bati ni Malia, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Magandang gabi po. Hindi ko inaasahan na dito tayo magkikita. Walang salitang lumabas sa bibig ni Evelyn. Ang lahat ng dating kayabangan ay parang bulang pinuto. Ang panging nararamdaman niya ay isang matinding, nakakapasong hiya. Ang kanyang mukha, na dati laging kaasno, ay ngayon ay tila gustong magtago. Si Emar Thompson, na mas natuto na ng leksyon sa buhay, ang siyang bumasag sa katahimikan. Malia, ikaw nga. Binabati kita, kayo ni David. May panginginig sa kanyang boses. Si David, na alam na ang buong kwento mula kay Malia, ay tumingin kay Emar Thompson. Nakita niya ang pagod, ang hiya, ngunit pati na rin ang bakas ng dating dignidad na pilit binubuhay. Emar Thompson, sabi ni David, inilahad ang kamay. David Chen, ipinakilala ka na sa akin ni Malia. I understand you have extensive experience in management. MY Company is currently looking for dedicated individuals. Perhaps after this event, we can talk about a position that might suit your qualifications. Gula. Iyon ang tanging mababasa sa mukha ni Emar Thompson. Isang alok ng trabaho, mula sa bilyonaryong mapapangasawa ng babaeng minsan nilang inalipusta. Hindi niya alam ang sasabihin. Si Emares Thompson naman ay parang gustong lamunin ng lupa. Ang kabaitan na ipinapakita sa kanila, lalo na mula kay Malia, ay isang sampal na mas masakit pa sa anumang panunumba. Bago sila tuluyang kumasok sa ballroom, lumingon si Malia kay Emares Thompson, na nakayuko pa rin. Emares Thompson, mahinahong sabi ni Malia, sana po ay mahanap ninyo ang kapayapaan. Asana, matuto tayong lahat na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa kanyang panlabas na anyo, kundi na sa kanyang puso. Isang simpleng paalala, ngunit tumagos hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ni Evelyn. Iyon ang huling pagkakataon na nag-usat sila. Ang bigat ng pagsisisi ay mananatili kay Evelyn habang buhay. Ang kasal ni Malia at David ay naging isang selebrasyon ng tunay na pag-ibig at tagumpay laban sa mga pagsubok. Sina Aling Rosie at ang buong komunidad ng Bahay Filipino ay nauon. Masayang-masaya para sa kanilang minamahal na Malia. Ang dating yaya na pinalayas ay ngayon ay asawa ng isang bilyonaryo, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa kanyang kabutihan, katatagan, at pagmamahal sa sarili. Tinanggap ni Emar Thompson ang alok na trabaho ni David. Sa kanyang bagong posisyon, ipinakita niya ang kanyang kakayahan at dedikasyon. Dahan-dahang ibinabangon ang dignidad ng kanyang pamilya. Si Emares Thompson, bagamat hindi naging madali, ay nagsimulang magbago. Ang mapait na karanasan ay nagmulat sa kanya sa katotohanan na ang respeto at kabaitan sa kapwa ay mas mahalaga kaysa anumang yaman o katayuan sa lipunan. Ang kwento ni Malia ay isang buhay na testamento sa kapangyarihan ng kabutihang loob, ng pakikipagkapwa-tao, at ng hindi pagsuko sa gitna ng mga hamon. Ito ay paalala na ang tadhana ay may sariling paraan ng pagtutuwid ng mga mali,
At ang mga taong may malinis na puso ay laging ginagantimpalaan sa paraang hindi inaasahan. Ang pagmamahal sa sarili ang unang hakbang sa pagtanggap ng pagmamahal mula sa iba. At ang tunay na ganda ay sumisikat mula sa kalooban, hindi sa panlabas na kaanyuan. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon mula sa pagkakadapa, mas matatag, mas matalino, at handang harapin ang mas magandang bukas.